Sonza, kailangan bilyonaryo ka para mabili mo ang mga mamahaling designer dresses, South China Pearl at iba pang alahas, mamahaling relo, designer and branded bags, mamahaling sasakyan at iba pang accessories ni Representative Stella Kimbo. Parang hindi kaya yata na-inform na bilyonaryo ang ex-boyfriend niya na dating kongresista. At hindi ko rin alam na may minahan ng limpak-limpak na pera at bail na puno ng milyones sa Marikina City. At isa pa nga sa nagbigay ng stress, itong si Representative Marcoleta kay Stella Kimbo. Nasaksihan natin kung paano magalit si Representative Marcoleta at kung paano niya turuan ng leksyon itong si Stella Kimbo sa panggigipit sa budget ng Office of the Vice President. At heto, binigyan na naman ng panibagong stress ni Congressman Marcoleta si Stella Kimbo sa isang programa sa Net25. Sa sobrang stress ni Stella Kimbo Miss Tapia, abay tila parang gusto na niyang magpatiwakal sa sobrang stress at ang kanyang mga social media accounts naka-turn off na ang comment section. Ano ka ngayon, Stella Kimbo? Hindi mo kaya? Pinasok mo yan eh. At may isang professor mula UP na nanggaling din itong si Stella Kimbo na naging professor din ito sa UP ang isiniwalat ang tungkol sa mga kaganapan at tila kababalaghan sa loob ng UP na kung saan tila laging may nawawalang pera at ang ibang mga professors daw dito ay tamad pumasok ayon sa post ni Vanny Viernas. Minsan ko lang sinasabi na sa UP ako nag-aral kasi wala naman kinalaman ng UP sa kung meron man akong na-accomplish sa buhay ko. Madami akong professors sa UP, hindi pumapasok sa klase. Yung iba naman kapag pumapasok, gagawin lang magsasabi ng di maganda tungkol sa co-faculty nila. Sariling sikap ang nasa likod ng anumang nagawa ko sa buhay. True story yan. Anyway, kaya ako binabanggit ngayon kasi inabot ko sa UP itong mga kongresista, senador, mayor, gobernador na taga-UP na nakaupo sa pwesto ngayon. Kilala ko yan, although hindi personally. Pero sa UP pa lang noon, estudyante pa lang sila. Mga nasa student council pa lang o kaya head ng mga student organizations. May bulong-bulungan na ng korupsyon. Sa totoo lang, huwag po kayong magtiwala sa mga taga-UP na politiko. Marami sa kanila, bata pa lang, kurakot na. Lalo na yung mga komunista na nagagalit kapag tinatawag na komunista kasi nagpapanggap na hindi komunista. Laging may nawawalang pera sa mga activities nila, kagaya ng UP Fair, sa pera ng Student Council, sa pera ng mga organizations, maski sa mga graduation yearbook na hindi inilabas. Walang accounting na nagaganap sa pera ng Student Council. By the way, may matik na bayad sa matrikula na napupunta sa Student Council. Walang accounting yon, walang transparency. May culture of silence sa nawawalang pera. Huwag kayong maniwala sa akin. Maghanap kayo ng kakilala nyong taga-UP at itanong nyo sa kanila itong mga sinasabi ko kung totoo o hindi. Niremind ako ng isang kaibigan na fellow alum ng UP. Isa pa palang lungga ng korupsyon ay yung student paper ng UP. Laging may nawawalang pera dyan sa kanidyan. Ipagtanong nyo sa mga kilala nyong taga-UP kung ayaw nyong maniwala sa akin. Kaya huwag magulat kung korap ang media sa Pilipinas. Lahat yan nagsisimula sa Universidad ng Pilipinas. Napakaraming UP professors ang hindi pumapasok sa klase. Laging walang pasok o magpunta na lang daw sa library ang mga estudyante. O kaya kanselado klase kasi may rally. O kaya research break daw na minsan lampas sa isang buwan. No joke. Ang daming dahilan basta laging walang pasok. Tanungin niyo ang mga kilala niyong taga-UP kung hindi totoo ang sinasabi ko. Hindi pumapasok ang madaming professor sa UP. Ewan kung may kinalaman yan sa dami ng korupsyon sa hani ng mga estudyante, sa mga nawawalang pera ng organizations, ng Philippine Collegian, ng Student Council, etc. Bata pa, magaling nang magnakaw ang mga student leaders ng UP. True story.
kahit ipagtanong nyo pa. Dagdag pa ni Jay Sonza, kailangan bilyonaryo ka para mabili mo ang mga mamahaling designer dresses, South China Pearl at iba pang alahas, mamahaling relo, designer and branded bags, mamahaling sasakyan at iba pang accessories ni Representative Stella Kimbo. Parang hindi kayata na-inform na bilyonaryo ang ex-boyfriend niya na dating kongresista. At hindi ko rin alam na may minahan ng limpak-limpak na pera at bail na puno ng milyones sa Marikina City. At isa pa nga sa nagbigay ng stress, itong si Representative Marcoleta kay Stella Kimbo. Nasaksihan natin kung paano magalit si Representative Marcoleta at kung paano niya turuan ng leksyon itong si Stella Kimbo sa panggigipit sa budget ng Office of the Vice President. At heto, binigyan na naman ng panibagong stress ni Congressman Marcoleta si Stella Kimbo sa isang programa sa Net25.